Wala pong kasalanan si Rodrigo Roa Duterte. Lahat po, nagtrabaho po siya ng maayos para sa atin. Alam po natin yan eh. Pinagtanggol po tayo laban sa droga. Pero tingnan nyo bakit siya nakakulong ron. Pinaratangan siya ng gobyerno na nagkasala siya. At dinala siya ron para makulong at para mamatay siya ron. Crime against humanity ang sinampa ng gobyernong Marcos na kasalanan ni Roa Rodrigo Duterte. Kaya siya po nakakulong ron, mga kapatid. Kagaya po rito, si Congressman Barsaga ay wala pong kasalanan. Sinasabi lang po niya ang katotohanan. Ikaw, Congressman Puno, lumayas ka dyan. Wala kang kwenta. Puna si Trillanes, isa yan sa ugat kung bakit nakakulong ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mga kapatid, nadadala ako ng emosyon eh. Kasi kung titignan po natin, mula po nung kasaysayan ng unang revolusyon hanggang ngayon, tumutugma po eh mga pangyayari. Umuulit at bumabalik-balik po ang mga katraidoran, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay. Nakakatakot po eh. Mga kapatid, baka po narito, dahil po sa binalikan ko yung kasaysayan, nakita ko po ang mga pagkakamali. Isa lang po ang ugat eh kung bakit nangyayari sa atin to. Wala pong iba. Hindi po Pilipino sa kapwa Pilipino ang nagpapahirap sa kapwa natin Pilipino. Kaya po tayo naghihirap ng ganito ay dahil sa kababayaan ng gobyerno ni Marcos. Kaya panawagan ko po sa ating mga kapatid, bumangon po tayo. Palayasin natin ang nag-ahari ng gobyernong Marcos at ang kanyang mga kasabwat. Bumangon po tayo. Ipagtanggol po natin ang ating kalayaan. Ipagtanggol po natin ang ating karapatan. Sobra na po ang ginagawa ng gobyernong Marcos sa atin. Pinagsasamantalahan na po tayo. Marami na po Pilipinong namamatay sa kalamidad. Pinapabayaan po ng gobyernong Marcos at ng kanyang mga kasabwat. Kawawa na po ang Pilipino, mga kapatid natin Pilipino. Kawawa na po. Kailangan po bumangon tayo at magkaisa. Palayasin natin, patalsikin natin ang gobyernong Marcos at ang kanyang mga kasabwat. Mabuhay ang kalayaan! Wala pong kasalanan si Rodrigo Roa Duterte. Lahat po, nagtrabaho po siya ng maayos para sa atin. Alam po natin yan eh. Pinagtanggol po tayo laban sa droga. Pero tingnan nyo bakit siya nakakulong ron. Pinaratangan siya ng gobyerno na nagkasala siya. At dinala siya ron para makulong at para mamatay siya ron. Crime against humanity ang sinampa ng gobyernong Marcos na kasalanan ni Roa Rodrigo Duterte. Kaya siya po nakakulong ron, mga kapatid. Kagaya po rito, si Congressman Barsaga ay wala pong kasalanan.
lang po dyan katotohanan. Ikaw, Congressman Puno, lumayas ka dyan. Wala kang kwenta. Congressman Avalos, lumayas kayo lahat dyan. Magyambro ng Ethics Committee. Wala kayong kwenta. Sumisigaw ang mga kapatid na Pilipino. Lumayas kayo dyan. Wala kayong pakinabang. Maririnig niyo ako. Pakinggan niyo ako. Kongreso, pakinggan niyo ako. Lumayas kayo dyan. Wala kayong pakinabang. Puro kayo magtanakaw. Pinabaliktad niyo ang istorya. Kayo ba ang magaling? Kayo ang magtanakaw. Kayo ba ang magaling? Walang kasalanan si Congressman Barsaga. Ang ginawa po niya ay magsalita ng totoo. Nung totoo po ay sinabi niya. Kasalanan po ba yan? Diba hindi? Para rin tayong mga kapatid na Pilipino. Anong kasalanan natin, diba? Ang may kasalanan, ang gobyernong Marcos. Pinagsasamantalahan tayo. Inaapi tayo. Tinatanggalan tayo ng karapatan. Inaalisan tayo ng kapangyarihan. Inaalisan tayo. Pinagdadakawan tayo. Samantalang wala tayong kasalanan. Tayo, mga kapatid na Pilipino, tayo ang naglagay sa gobyernong Marcos diyan sa Malacanang. Dahil wala siyang pakinabang, nananawagan ako sa mga kapatid kong Pilipino. Bumangon tayo. Palayasin natin ang walang kwentang gobyernong Marcos. Ginagamit ang militar, ginagamit ang kapulisan para supilin yung karapatan natin, para pahirapan tayo. Dapat maintindihan natin dyan, mga kapatid. Wala silang karapatan dahil ang kapangyarihan ay nanggagaling sa atin. Diba? Lahat ng mga walang iya, lumayas kayo dyan. Pinapalayas ng mga Pilipino yung mga walang iya na walang pakinabang. Nasa amin ang kapangyarihan, wala sa inyo. Puro kayo magdanakaw. Wala kayong karapatan para sikilin ang karapatan namin. Nasa amin ang kapangyarihan. Huwag kayong maghari-harian dito sa Pilipinas. Hindi nyo sarili ito. Hindi nyo pag-aari ito. Pag-aari ito ng mga kapatid naming Pilipino. Maririnig nyo ko. Yung mga hindi sumasalayo sa sabi ko, upakan nyo ko. Gusto ko makita yung tapang nyo. Inahamon mo kayo. Lahat ng hindi ko sunada yung sinasabi ko, upakan nyo na ako. Handa akong mamatay para ipagtanggol ang karapatan ng mamayamayang Pilipino, mga kapatid na Pilipino. Nananawagan ako sa mga kapatid natin Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao. Gumising kayo at bumangon. Ipaglaban natin ang kalayaan. Ipaglaban natin ang karapatan. Palayasin natin ang mga magdanakaw sa gobyerno. Palayasin natin. Masyado na sila. Masyado na sila perwisyo sa buhay natin mga Pilipino, di ba? Panahon na para mawala na sila. Magkaisa tayo. Pabagsakin natin ang gobyernong Marcos. Ayaw na natin sa kanila. Nananawagan ako sa mga kapatid natin Pilipino. Magkaisa tayo. Palayasin natin si Marcos at ang kanyang mga kasabwat. Paliwanag. Avalos,
Congressman Polo, umpisahan nyo na. Lumayas kayo dyan. Wala kayong kwenta. Hindi kayo nagsisilbi ng tapat. Mga traitor kayo. Traitor kayo sa mamamayang Pilipino. Lahat ng mga traitor, magsilayas kayo dyan. Hindi namin kayo kailangan. Kaya pulis, kaya sundalo, basta traitor. Lumayas kayo dyan. Hindi namin kayo kailangan. Kailangan namin magkaming-kiss sa mga kapatid naming Pilipino para magbago ang buhay namin, magbago ang Pilipinas. Diba? Walang karapatan para manatili ang mga traidor, ang mga magdanakaw, ang mga nagpapahirap sa buhay natin. Magkaisa tayo, bumangon tayo, tumayo tayo, ipaglaban natin ang kalayaan, ang karapatan natin, nasa atin ang kapangyarihan. Palayasin natin sila, hindi natin sila kailangan. Paglagay tayo ng karapat-dapat na magsisilbi, nagasilbi natin. Kasi yung mga hayop na yan, yung mga hayop na nasa gobyerno, walang ginawa, puro katamaran, puro kaadikan, puro pagdanakaw. Hindi natin kailangan yun. Kailangan natin umasenso ang bawat isa sa atin. Diba? Puro perwisyo ang ginagawa nila. Puro pagpapahirap. Naiintindihan niyo ba, kapatid? Yung sinasabi ko. Kaya dapat, mga kapatid, gumising na tayo. Gumising na tayo at tumayo tayo, bumangon tayo. Palayasin natin ang mga magdanakaw, mga walang kwenta na nilagay natin dyan sa kapangyarihan sa gobyerno. Nasa atin ang kapangyarihan. Huwag tayong matakot. Nananawagan ako sa buong bansang Pilipinas. Gumising tayo at bumangon. Ipaglaban natin ang ating kalayaan. Mabuhay ang mga kapatid na Pilipino.